Ngayon po, buti na lamang dyan ng ating mga suki sa ganitong mga uri ng unang usapin Eto, na matuto nakikinig. tayo dito. Oo. Oo, game. Attorney Joel Ruiz Butuyan po, ICC accredited Filipino lawyer. Yun lang naman, 'di ba? Ikaw na. Wow. Paano ba maging ICC accredited Filipino lawyer. chairperson po ng Center for International Law, Attorney Joel Butuyan? Attorney Joel, magandang umaga po sa inyo. Ako po si Orly Trinidad. Yes, Si sir. Ivan Isang Salvador. karangalan po na makapanayam kayo ngayong umaga, sir. Good morning. Good morning po sa inyo, sir. Magandang umaga, Orly and Weng, and magandang umaga sa lahat ng ating mga kababayan na nanonood o nakikinig ngayong umaga. Interesado lang, pwedeng unahan ko na ba? Oo. Parang pareho tayo na itatanong. Paano ba magiging accredited? Yan. Kailangan ba nasa top 10 ka ng bar? hindi naman, wala naman ako sa top 10, Orly. Ang kailangan lang, ang minimum requirements ay kailangan mo maipakita na meron kang minimum na 10 years of experience sa criminal litigation dito sa ating bansa. Okay. So sasabihin mo lahat yung mga kasong hinawakan mo, ano yung mga ginawa mo sa mga kasong yon, at titingnan ng ICC kung ikaw ay karapat-dapat na masama sa list of counsel ng ICC. Kailangan bang mag-apply ka doon, attorney? Or paano ka mapapabilang? Mag-a-apply po doon? Oo, mag-a-apply ka doon, Weng. Oo. Yan. At ang pangalawang tanong ko, lahat ba ng kaso dinidinig sa ICC? Pati yung nakawan ng kung ano-ano. Alam natin, limited. Hindi lahat ng kaso dinidinig sa ICC. Attorney, ano po? Oo, hindi lahat ng kaso. Yung pinakamatinding kaso lamang, yung mga crime against humanity, crimes of aggression, genocide, Yan. at war crimes. Yan. At ito ay Yung apat na yun. limitado po ba yung paglilitis ng ICC sa mga world leaders lang? Hindi naman, Weng. Kasi marami naman ang na-demanda na hindi world leaders. Hindi nga sila mga politiko yung iba. For as long as you commit any of the 4 crimes within the jurisdiction of the ICC, pwede kang mademanda. Pag halimbawa po naghatol sila, kulong o kaya ano mga parusa ang inihahatol nila sa mga mabibigat na krimen, attorney? Ang pinakamabigat na ipapatong nila is either 30 years of imprisonment or yung pinakagrabe talaga, life imprisonment. Okay, walang death penalty na pinag-uusapan dyan sa ICC, attorney Butuyan. Walang death penalty, Weng, sa International Criminal Court. Pagkakakulong lang. Kung halimbawa po mahatulan ka ng 30 years or life imprisonment, saan ka ipapakulong? Hindi ka doon makukulong sa detention center ng ICC. Magkakaroon ng agreement ang ICC at yung mga bansang member nito. Yun. Kung saan doon ilalagay yung convicted person ng ICC. In fact, may mga convicted persons na nakulong ngayon sa bansa kagaya ng Norway, no? So ganun yung for as long as yung detention, yung prison facilities ng country na yon ay pumapasa sa international standards. Oo. So, ibig sabihin, halimbawa, attorney, hindi ko sinasabing si dating Pangulo Duterte ito. Isang Pilipino ang nasakdal sa ICC, hinatulan po siya, pero dahil hindi tayo member na ng ICC, hindi siya pwedeng makulong sa Pilipinas. Hindi po pwede, Weng. Okay. Pwede mag-request yung nahatulan, ang hihiling o ang hindi, ICC, ang mga maestrado magsasabi kung saan ka pwedeng ikulong. Yung mahistrado ang magsasabi kung saan ka makulong, Orly. Ayun. Okay. Dito Eto tayo. na. Okay. Preliminary pa lang po yun, attorney. Okay. Parang nililitis sa si Attorney Joel. Joel, anong mangyayari ho nito? First day, ano ba ang ini-expect? At ano yung magiging legal stand as counsel ni dating Executive Secretary Salvador Medialdea? Kasi pinag-uusapan, if you're not accredited, ganyan. Pero pwede ba mag-request ng ibang lawyer ang isang nasasakdal sa ICC, attorney? Hindi po pwedeng hindi accredited counsel ang maharap sa ICC, no? Ang po pwedeng gawin, si former President Duterte can represent himself, no, dahil option niya yan. Kung ayaw niyang kumuha ng abogado sa list of counsel, but he can be advised, no, by a lawyer like Attorney Medialdea. But Attorney Medialdea
cannot himself appear sa ICC proceeding. Okay, so Pwede pala accredited lawyer lang Oo. o yung nasasakdal ang dapat humarap sa mga maestrado? Being a lawyer himself, oo. Yes, Orly. Oo. Pwede Oo. naman yun kasi abogado si dating presidente, hindi ba? Or, Oo. pero mas maganda kung mayroon siyang sariling lawyer talaga na nakabase dyan at yung accredited ng ICC. Kasi una, bukod sa alam na alam mo na yung pasikot-sikot, mas maididepensa mo siya sa halip na ikaw inaasikaso mo pa yung sarili mong seguridad at kapakanan kaysa doon sa legal defense. Hindi po ba, attorney? Oo, mas maganda yon kasi talagang mahirap na kung sarili mong kaso tapos ikaw yung hawak, nandun yung emotional aspect na ang bigat-bigat sa loob mo. So talagang hindi talaga advisable, lalo na sa ganitong klaseng kaso, na yung akusado mismo yung mag-handle ng kanyang depensa. So talagang advisable na talagang kumuha siya ng abogado niya. Ilan po ba kayong accredited lawyers ng ICC na pwedeng pamilian o kukunin na serbisyo ng dating Pangulo? Sa buong mundo, Weng, may mga 400 na abogado na accredited, pero sa Pilipinas ay 5 pa lang. Pero pwede siyang kumuha ng hindi galing sa Pilipinas. Anywhere around the world na pwede mag-represent sa kanya sa ICC, not necessarily Filipino lawyer. Yes. Ayun. Pwedeng kahit na anong Nationality. nationality, yes. Okay. And I think magandang mungkahi yan. Kumuha na lang siya kasi limitado ang iyong resources, ang Totoo. iyong pagkalap ng mga ebidensya, ng mga testigo. Kung ikaw ay kakatawan, ikaw yung nakakulong dyan sa ICC, Attorney Joel. Mga ilang kaso na ho ang inyong nirepresent sa ICC, if I may ask, Attorney? Wala pang abogadong Pilipino na humaharap sa ICC, no? Meron na tayong naging West, si Judge Raul Pangalangan. Yes, oo. Pero mga abogadong, in fact, sa buong mundo konti pa lang yung humahawak ng kaso sa ICC. Pero nagkakaroon kami ng annual training, no? Kagagaling ko nga lang doon noong January and nag-attend ako ng training. Last year nag-attend din ako, no? Kung babasahin mo yung procedures, halos pareho naman sa atin. Yun, no? kaya ako Yung natanong yan. procedures niya. Kaya ako natanong yan kasi maraming interesado kung paano nila masusubaybay ng kasong ito. Meron Oo. bang pwede makapag-request ng live coverage? Pwede bang kung ikapapintulutan na umattend ng hearing? Pwede bang mag-share ka, kumuha ka ng video? May mga ganun bang mga ginagawa sa mga dinidinig na kaso sa ICC, Attorney Joel, kung sa inyo po pagkakaalam? Oo, Orly, no? Pwede kang pumunta doon and pwede kang mag-attend ng hearing. Although limited yung seats, so kailangan mo mag-reserve, no? Okay. Pero pwede pa, kahit na hindi ka makakapunta doon, kasi nila live stream yung hearing. So publicly available siya kapag nangyari na yon. Yeah, but based doon sa website nila, Attorney Butuin, pakiconfirm lang ito, pwede mag-live stream pero may 30-minute delay. Yes, oo. Yung 30-minute May 30 minutes delay. Oo. Yes, okay. Halimbawa po, mamayang hapon, ihaharap na ang dating Pangulo para ba yung sa regular courts natin dito sa Pilipinas na yung para bang binabasahan siya ng sakdal, haharap siya dun sa harapan mismo ng podium ng mga mahistrado? So first day. Yes. Oo, hindi pa siya, ang mangyayari pa lang is i-confirm kung siya nga yung nakalagay doon sa may warrant of arrest saka sa charges, no? Tapos titingnan kung may na-violate na rights siya. Tapos i-advise siya kung ano yung mga rights niya, no? So far at this point, no? So doon pa lang yung initial yung mga initial questions na gagawin mamaya. Yung tinatawag na confirmation of charges, down the line pa yon, hindi pa ngayong araw na mangyayari yon. Okay, Attorney, balikan ko lang yung accreditation, kasi ngayon mukhang wala na natutukoy. Ewan ko lang, kung may nalalaman ka na posibleng accredited lawyer para sa dating Pangulong Duterte. But just in case na may magpa-accredit, matagal ba ito? Kasi may binabanggit ka kanina, training pa. Oo, May training pa. mabilis ba ang pagbibigay ng accreditation sa isang lawyer para sa ICC? Bilang maging ICC accredited lawyer? Depende kung gaano ka-extensive yung isasubmit mong ebidensya to prove that you've been practicing
extensively in criminal litigation cases Okay, currently, no? okay. Po pwedeng mabilis yan kung kumpleto ka and they get convinced right away. Pero pwede ring tumagal kasi nagba-back and forth, no? Dahil meron silang tatanungin na question. So, tapos magpapasubmit ulit sila ng mga ibang dokumento as proof. So, ganon. So, attorney, ibig sabihin, kung proseso ang pag-uusapan ng accreditation, medyo malabong makahabol yung mga abogado ng dating Pangulo para magpa-accredit for the litigation purposes ng kanyang crime against humanity case. Kung yung mga magpapa-accredit pa lang ngayon, Opo. tingin ko hindi sila makakahabol ng ganun na ura-urada as in 1 month or 2 months or even 6 months or even 1 year, hindi sila mahihirapan kung ganun kabilis yung gagawin nila. Oo, so pwede 1 year, pwede rin Oo, maging 8 years. Pero Depende. halimbawa sa middle ng trial, may nakapagpa-accredit, pwede pang humabol, mag-register siya ng representation sa dating Pangulo sa ICC, pwede po yon. So pwede pa naman yon, no? Ayun, okay. And then actually po pwede naman na yung lead counsel accredited sa list of counsel na foreigner. Tapos yung mga down the line niya kasi gagawa ka ng team of lawyers, no? So Yes. yung mga lawyers na Filipino ni Pangulong ni former President Duterte, po pwede silang kasama dun sa may team of lawyers although hindi sila yung magsasalita sa hearing sa ICC. Yung lead counsel lang ang magsasalita, ganun yun, attorney? Yes, yung lead counsel lang Okay. yung magsasalita. Kailan pwede nang asahan yung trial proper dun sa mismong kaso ng dating Pangulo? Depende yan kay Pangulong former President Duterte, no? Kasi marami siyang po pwedeng pre-trial remedies na gagawin. Po pwede siyang mag-request ng interim release. So mag-a-apply siya. Po pwede niyang i-question yung validity ng arrest. Po pwede niyang i-question yung jurisdiction ng ICC mismo, no? So, didinggin lahat yung mga yon and i-resolve yung mga yon bago pumunta sa trial. So walang dapat pangambahan itong mga kumi-question ng legalidad, hindi na tayo miyembro ng ICC, oo. wala nang Pero pwede hindi niya dapat siya gamitin na bala nirespeto. yun. Pwede niya gamitin na bala yun, attorney Butuyan, yung hindi na tayo member ng ICC and therefore wala kayong jurisdiction sa akin. So pwede niyang iharap yan. Yun yung iharap niya. Although, hinarap na yan ng Pilipinas kung maalala ninyo. Oo nga po. Noong unang Nag-withdraw tayo. hain ng formal investigation, yan yung argumento na sinabmit ng Pilipinas, no? And umabot na yan hanggang appeals chamber ng ICC and sabi ng appeals chamber, meron pa rin jurisdiction ang ICC kahit na nag-withdraw ng Pilipinas and kahit na yung formal investigation happened after 1 year after the withdrawal, no? Although po pwedeng ulitin ulit ni former President Duterte yung argumento na yan kasi hindi naman siya partido doon sa may proceedings nung ni-raise ng Philippine government yung argumento na yon. So po pwede niyang ulitin, no? Okay. Interesado ako doon sa pwede siyang mag-request ng release. So yung possibility na mapalaya siya habang ongoing yung trial ay nandun, attorney Butuyan. Nandun pa rin yung chance na yon, no? So po pwede siyang maghain ng motion niya, ng application niya. And in fact, yung ICC... Ano po yun? Parang bail? Petition for bail? Parang ganon? Hindi nga Hindi. bail. Po pwedeng basta kung entitled siya, he will be out of the detention center while the trial is ongoing. Pero kailangan niya maging present sa trial. Yun. Hindi siya pwedeng umuwi ng Pilipinas the whole time. Hindi siya pwede. Ayun. Hindi siya pwedeng umuwi ng Pilipinas. Okay. Okay. Pero paano natin matitiyak pala yung kaligtasan ng dating presidente while in detention sa ICC? Napakatindi naman ang security ng detention center na yon, no? Dahil in addition to being an international court detention center, actually part siya ng complex ng prison facility ng Dutch government, no? So doble yung security doon sa
sa ano na yon, sa facility na yon. Alright. Alright. Sige. Nako, ang dami ko pang gustong itanong Oo pero nga. pwede bang Magsi-second round tayo Mag-set na lang habang tayo. ongoing yung trial, Attorney dahil Butuyan. gusto ko rin tanungin Yes. kayo regarding itong mga nangyari, itong mga nakalipas na araw. And since familiar kayo sa mga ganito, although Yes. malinaw naman na ang mga may usapin kung yung ba'y pagsunod sa ICC o pagsunod sa Interpol on the part of the government, siguro Attorney Joel. Pag-usapan natin, paintulutan niyo po na makapag-set uli kami ng another interview. Yes, Thank you, sir. sir, Attorney Joel. Yes, Thank anytime. you. Thank you, Maraming Orly and salamat. Ray. Okay, Attorney Joel Ruiz Butoyan po, ICC accredited counsel o lawyer, ang inyo pong napakinggan.